Hi! Ito ang Tinagalog Novela, ang channel para sa lahat ng mahilig sa kwento. Lahat ng paborito mong novela, Tinagalog para mas maintindihan at mas ma-enjoy mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong kabanata. My Vampire System. Kabanata 76, May Sakit Ako. Bago dumating ang rescue team, nakaupo sina Warden at Queen sa gitna ng arena. Wala silang masyadong mapag-usapan kaya nagkwentuhan na lang sila tungkol sa kanilang nakaraang buhay sa paaralan. Ang buhay ni Queen ay tila nakakalungkot. Ipinaliwanag niya kung paano siya lumaki ng walang magulang at kung paanong palagi siyang binubuli simula nang pumasok siya sa paaralan. Hindi naman ganoon kalala ang pambubuli hanggang sa malagdaan ang kasunduan. Nang matapos ang digmaan, doon nagsimulang mabaliw ang mga tao. Gayunpaman, sa tuwing tatanungin ni Queen si Warden tungkol sa buhay niya sa paaralan, palagi lang itong nagbibigay ng simpleng sagot at saka babalik sa pagtatanong kay Queen. Noong una, hindi ito gaanong pinansin ni Queen, pero nang lumaon ay sinubukan niyang magtanong ng mas mahirap sagutin. Ngunit palaging umiiwas si Warden. Sa huli, tumigil na lang si Queen. Hindi tama na pilitin ang isang tao. Kung may ayaw ibahagi si Warden, nasa kanya na iyon. Oy, napansin ko lang, sabi ni Warden sabay turo sa palso ni Queen. Itinaas ni Queen ang kamay niya at tumingin. Kahit siya ay nagulat sa nakita. Ang numero sa kanyang wristwatch ay nanatiling level 1. Akala ko ba magbabago ito kapag inactivate ko na ang MC points ko? Ayon ang dapat mangyari. Sagot ni Warden habang hawak ang baba at nag-iisip. Sa tingin mo ba dahil isa kang vampira? Katulad ng hindi ko makopya ang shadow ability mo, baka hindi rin masukat ng relo ang klase ng MC na nasa katawan mo. Nang marinig iyon, nalungkot si Queen. Umaasa kasi siya na kapag ipinakita niyang level 6 user na siya, hindi na siya basta-basta gagambalin ng mga estudyante sa paaralan. Ngayon, kung gagamitin niya ang shadow ability at nakalagay pa rin sa relo na level 1, tiyak na pagdududahan siya. Kahit palitan pa ng bago, pareho lang ang resulta. Mas mabuti sigurong itago mo muna ang shadow ability mo, sabi ni Warden. Matagal mo nang natatago ang pagiging vampira mo, kaya mo ring itago ito. Tama, nakikita ni Warden na nadidismaya si Queen. Matapos niyang marinig ang pinagdaanan ni Queen sa nakaraang paaralan, naiintindihan niya ito. Akala niya nakakatulong siya sa paghihiganti sa mga second years, pero lalo lang pala nitong pinalalala ang sitwasyon nila ni Peter. Ang makasarili ko, naisip ni Warden. Huwag ka nang malungkot, dagdag pa niya. Kung makahanap tayo ng magaling sa teknolohiya dito sa paaralan, baka mapeke natin ang relo para lumabas na level 6 ka. Hindi nila kailangang malaman ang tungkol sa mga cells mo. At isipin mo, malapit na ang military tournament, mas magandang sorpresa kung doon mo ipapakita ang abilidad mo sa harap ng lahat. Isa pa, kung bigla ka na lang bumalik bilang level 6 ngayon, lalo silang magtataka kung paano ka natuto ng ganoon kabilis. Mas pabor pa nga ito sa atin. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Queen sa narinig. Lagi namang may estudyanteng geek na magaling sa teknolohiya. Ang problema lang ay kung paano lalapitan ang ganitong tao. Siguro mas bagay kay Leila ang trabaho na iyon. Maya-maya, dumating na ang mga sergeant at professor. Ang unang sumugod sa kanila ay ang homeroom teacher nilang si Del. Tumakbo siya ng mabilis at niyakap ang dalawa ng mahigpit. Buti na lang ligtas kayo, sabi niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Nagulat sina Queen at Warden, iniisip na sweet iyon at na talagang nagmamalasakit ang guro sa kanila. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila iniintindi ni Del. Luha iyon ng tuwa na hindi na niya kailangang manatili pa sa nakakatakot na lugar na iyon. Ramdam niya na kapag tumagal pa siya roon, malamang ay mamatay din siya, lalo na matapos makita ang bangkay ni Ian. Lumapit naman si Hailey para suriin ang dalawa. Medyo iba ka na kaysa dati. Sabi niya kay Queen. Naaalala mo ako? Tanong ni Queen. Siyempre, naaalala ko noong dinala mo yung babae sa opisina ko noon. Hindi kasi siya madalas maalala ng mga tao kahit nakasalubong na siya. Kaya nagulat siya nang maalala siya ni Hailey. Ang bilis mong lumaki, mukha ka ng binata, nakangiting sabi ni Hailey.
Habang hinahawakan niya si Queen, napansin niyang matipuno na ang katawan nito. Para sa edad niya, toned na ang kanyang muscles, at may kakaibang kilig na nadarama si Hailey. Gumagana ang charm effect, wika ng system. Sayang at hindi mo lahat inilagay sa stat na iyon, kundi baka napaamin mo na siya ngayon din. Akala ni Queen nagbibiro lang ang system, pero nakikita niya sa mukha ni Hailey na parang totoo. Mas matagal nga ang ginugol niya sa pag-check kay Queen kaysa kay Warden. Nang mapansin ito ni Hailey, agad siyang umatras. Matapos masigurong maayos ang vital signs nila, binigyan niya sila ng tigisang food pill. Agad itong ininom ni Warden, at ganoon din si Queen. Bagamat busog na si Queen, pinilit pa rin niyang inumin ang pill. Ngunit pagkapasok ng pill sa kanyang lalamunan, bigla siyang nagubo ng malakas na parang nabulunan. Nabulunan ba siya? Tanong ni Del. Imposible, sagot ni Hailey. Kasing liit lang iyon ng gisantes at mabilis matuno. Patuloy sa pagubo si Queen hanggang sa samuka siya sa sahig. Nang makita ni Faye ang dugo sa suka ni Queen, agad siyang nag-alala. Hailey, bilasan mo at i-check siya, may dugo sa suka niya. Kabanata 77 Nagbago ako. Sa huling 2 araw, wala pang nakakain si Queen. Kung ibang tao iyon, siguradong gutom na sila. Pero hindi ganoon kay Queen. Bago siya uminom ng tableta, ramdam niyang busog pa siya, at alam niya kung bakit. Dugo ni Ian. Ang huli niyang kinain ay dugo, at iyon lang ang laman ng tiyan niya ngayon. Kaya nang subukan niyang lunukan ang tableta, biglang parang tinatanggihan iyon ng kanyang katawan. Inedible substance consumed. -10 HP. 45-55 HP. Dati wala siyang problema sa pagkain. Oo nga't mapatla na ang lasa sa kanya, pero kaya naman niyang lunukan ang anumang pagkain. Mabilis na lumapit si Hailey para alalayan si Queen at inihiga siya sa sahig. Sinuri niya ito at ginamitan ng kanyang healing ability. Isang malamig at nakakaaliw na pakiramdam ang bumalot kay Queen habang may liwanag na sumisinag mula sa mga kamay ni Hailey. A healing ability has been detected. Unable to block ability. Dagdag 1. Dagdag 1. Tuldok. 55-55 HP. Nakagan ng loob na gumana pa rin ang mga kakayahang pambihag sa pagpapagaling sa kanya. Kung sakaling masaktan siya ng malubha sa hinaharap, malaking tulong ang pagkakaroon ng healer sa kanyang grupo. Salamat, mas maayos na ang pakiramdam ko, sabi ni Queen. Your hunger grows. Ngunit hindi na ibalik ng healing ability ang pagkaing isinusuko niya kanina. Nalaman mo ba kung anong problema ng bata? Tanong ni Faye. Hindi pa, sagot ni Hailey. Kailangan ko pa siyang dalhin sa doktor pagbalik. Pagkatapos ay bumalik si Leo, may pasan sa balikat. Agad na nakilala ni Queen kung ano iyon, amoy dugo. Blood bank used. 9100 ml. You are no longer hungry. Matapos uminom mula sa kanyang blood bank, nawala ang matinding pagnanasa, pero nanatili ang matamis na amoy ng dugo sa hangin. Handa na ba tayong umalis? Tanong ni Leo, nakatingin sa direksyon ni Queen. Nakatinggan ba siya sa akin? Imposible, bulag siya. Ngayon kayong dalawa, wika ni Faye kina Warden at Queen. Pagbalik natin, gusto kong marinig ang buong ulat ninyo. Kahit narinig na namin ang kabilang panig, kailangan naming ikumpara. Nagkatinginan sina Queen at Warden. Ibig sabihin, alam ninyong may nagtulak sa amin papunta sa portal. Tanong ni Warden. Oo, umamin na ang isang second year. Pinaparusahan na siya ni General Duque. Nagkatinginan muli sina Queen at Warden. Malinaw na may nagtatakip kay Peter. At para magawa iyon, siguradong mataas ang kapangyarihan ng taong nasa likod niya. Habang naglalakad sila pabalik sa training center, nasa gitna ang mga estudyante, si Faye ang nangunguna, at si Leo ang nasa likuran. Hindi nagkakamali si Queen, parang nakatitig talaga sa kanya si Leo. Naalala niya tuloy ang kakayahan ni Leo na maramdaman kung gumagamit ng ability ang isang tao. Posible kayang nadiskubre na niya ako. Lumapit bigla si Leo at bumulong sa kanyang tainga. Pagbalik natin sa paaralan, mag-usap tayo, tayong dalawa lang. Pangako, hindi kita sasaktan.
Pagkatapos ay bumalik ito sa kanyang pwesto. Nang tumingin si Queen, nakita niyang nakangiti si Leo. Nahihirapan na siyang magtiwala sa iba, pero may kung anong tiwala ang naibigay ng ngiti ni Leo. Gusto rin niyang malaman kung ano ang pakay nito. Kung sakaling delikado, isasama na lang niya sina Borden at Layla. Sa wakas, nakabalik sila sa reception room kung saan sila unang pumasok. May computer at passcode machine sa mesa. Inilagay ni Faye ang code at nag-log in. Maya-maya isang malakas na tunog ang narinig mula sa direksyon ng arena. Hindi rin naman natin mabubuksan iyon ng mag-isa, reklamo ni Borden. Sa isip ni Queen, baka kaya niya iyon gamit ang kanyang unspec skill, pero hindi siya sigurado kung kaya rin ito ang mismong computer. Pagbalik nila sa arena, bumukas mula sa sahig ang isang portal. Maayos naman pala, reklamo ni Del. Parang wala lang akong binuhat kanina. Habang papalapit sila, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Queen. Anong problema, bata? Tanong ni Leo. Wala, sagot niya. Pero nagsisinungaling siya. Malinaw na nagbago ang kanyang katawan pagkatapos ng huling evolution. Dati kaya pa niyang kumain ng normal na pagkain, ngayon, hindi na. Dati, nababawasan lang ng kalahati ang stats niya sa ilalim ng araw, paano kung ngayon, matupok na siya agad? Napansin ni Borden ang pag-aalala ni Queen. Hoy, alam ba natin kung gabi na o umaga sa kabila ng portal? Matagal ko nang hindi nakikita ang araw. May ilang oras pa bago lumubog ang araw, sagot ni Faye. Kaya pagbalik ninyo, magpahinga agad. Napalunok si Queen sa narinig. Relax ka lang. Biglang sambit ng system. Hindi ka mamamatay sa araw. Talaga? Oo, bakit ako magsisinungaling? Pero, iba ang magiging epekto sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo na lang at malalaman mo. Kabanata 78 bumalik muli. Habang sinasabi ng sistema na wala siyang dapat ipag-alala, unti-unting kumalma ang kanyang puso. Wala itong dahilan para magsinungaling sa kanya, maliban na lang kung gusto nitong magbiro ng malupit, pero bakit naman gagawin ito iyon? Bagaman, kilala ang ugali ng lumikha nito base sa mga video, at iyon ay isang bagay na kaya niyang gawin. Pumasok ang grupo sa portal at lumabas sa kabilang dulo. Pagmulat ng kanilang mga mata, nakita nilang nasa training hall sila. Ang parehong lugar kung saan itinulak ni Peter si Queen. Dahil nasa loob sila, walang lumabas na mensahe mula sa sistema tungkol sa kanyang mga depekto. Akala ko ba kung saan-saan tayo dadalhin ng portal? Tanong ni Queen. Iyon ay kung red portal, sagot ni Faye. Sadyang ganoon ang disenyo, para hindi malaman ng mga halimaw ang lokasyon. At kung planeta na hindi pa natutuklasan, gaya ng karaniwan sa red portals, mahirap matukoy ang eksaktong coordinates tulad ng sa Earth. Borden, bumalik ka na sa klase. May ilang pagsusuri pa akong kailangang gawin kay Queen, sabi ni Hailey. Sumunod sila. Habang si Queen ay sumama kay Hailey, nagpasya naman si Borden na bumalik sa kanyang dorm. Del, maaari ka nang umalis. Leo, samahan mo ako. Iuulat natin kay Nathan na matagumpay ang misyon, at siya na siguro ang magdedesisyon tungkol sa katawan ng True Dream. Gitling. Kasalukuyang nasa klase ang mga estudyante. Si Layla ay nakaupo at paulit-ulit na pinapalo ang ballpen sa mesa. Iginagalaw niya ito pataas-baba gamit ang kanyang mga daliri, isang bagay na ginagawa niya kapag may iniisip. Umaasa siya na may makakakilala na makakatulong mailigtas si Queen, ngunit napilitan itong dalhin sa isang halos di kilalang planeta. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit, at lahat ng galit niya ay napupunta kay Peter. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya ang mga usapan ng iba. Narinig mo ba? Bumalik na raw ang mga nawawalang estudyante. Sigurado ka? Nakita ko si Borden pabalik sa dorm, at si Professor Del sumisigaw sa hallway na parang tuwang-tuwa. Bumalik si Borden, pero si Queen. Naisip ni Layla. Dali-dali siyang pumunta sa boys' dorm upang malaman kung totoo ang balita. Ngunit bago kumatok, siya'y nag-alinlangan. Noong huli niyang ginawa ito, sinakaw siya ng baliw na si Borden. Pero kailangan niyang malaman.
Nais niyang matiyak na ligtas si Queen. Pinag-ipunan niya ng lakas ng loob at kumatok. Pagbukas ng pinto, ang huling taong gusto niyang makita ang nandoon, si Vorden. Diretso na tayo. Nasaan si Queen? Tanong ni Leila. Ngumiti si Vorden pagkakita sa kanya. Nasa klinik siya. Salamat, mabilis na sagot ni Leila, sabay takbo. Hintay, sigaw ni Vorden. Paglingon niya, nakangisi pa rin ito ng kakaiba. Hindi ka na nag-iisa. Alam ko na rin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leila. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Vorden, habang lalo pang lumalalim ang nakakatakot nitong ngiti. Ibig kong sabihin, hindi ka na espesyal at hindi ka na mahalaga sa kanya, dahil alam ko na rin ang sekreto. Tumakbo si Leila, ngunit nakapagbitaw pa ng huling salita. Isa ka talagang baliw. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang marating ang klinik. Pagpasok niya, wala roon si Hailey, pero nang tingnan niya ang mga kama, nakita rin niya si Queen. Queen! Gulat niyang sambit. Ilang ulit niya itong tiningnan mula ulo hanggang paa. Ang panga nito, ang malinaw na balat, at kung ano-anong bagay na tila umaakit sa kanya. Anong nangyayari? Gumagamit ka ba ng charm spell sa akin? Tanong niya. Marami na siyang nabasang vampire novels at alam niya ang nararamdaman. Bagamat alam niyang kakaiba si Queen, hindi niya ito dating nakitang kaakit-akit, pero ngayon, nagwawala ang kanyang isipan. Pwede bang patayin mo to? Sigaw ni Queen sa kanyang isip. Siyempre, pero akala ko gusto mo ito. Sagot ng sistema. Oo, pero kung ganito, hindi niya talaga ako magugustuhan. Dahil lang sa sistema, biglang nawala ang kakaibang hatek kay Leila. Ngunit kahit wala iyon, napansin pa rin niyang nag-iba si Queen. Sa itsura, pwede na itong itabi kay Vorden. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Tanong niya. Habang wala ang iba, ikinwento ni Queen kay Leila ang lahat ng nangyari sa Portal World. Pasensya ka na, hindi ako nakatulong, sabi ni Leila. Sabi ko tutulungan kita, pero hindi ko nagawa. Hey, ayos lang, tugon ni Queen. Hindi ko naman inaasahan na may susunod sa akin. Para iyong pagpapakamatay. Pero siya, mahina niyang bulong na hindi narinig ni Queen. Para bang natalo siya ni Vorden sa usapin ng katapatan. Tandaan mo, kung kailangan mo ng dugo, pwede mo akong tawagan. Hindi ka kailangang umasa kay Vorden, sagot ni Leila, bago mabilis na lumabas. Magaan ang pakiramdam na may nag-aalala para sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay na naramdaman ni Queen na may kaibigan siya. Noon, tuwing umuwi siyang bagbog, laging walang kumusta. Pero mula nang magkaroon siya ng sistema, nag-iba ang lahat. Matapos siyang payagan ni Hailey, bumalik si Queen sa dorm. Nandoon si Vorden, abala sa paglalaro ng handheld device. Kamusta? Ayos lang ba? Hindi ba nila nalaman na isa kang, tumingin muna ito sa paligid bago bamulong, vampire? Ayos lang. Sabi niya normal ang lahat ng resulta, kaya pinabalik na niya ako. Habang nag-uusap sila, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng pintuan, isang hudyat na may pumasok. Pagbukas ng pinto, si Peter ang dumating. Kabanata 79, parehong mga koponan. Dahil wala siyang makausap o makakatulong sa sitwasyong kinasasadla kanya, madalas na naglalakad si Peter mag-isa sa paligid ng campus. Ang isip niya ay puno ng pagsisisi at mga salitang iniwan ni Leila. Sa isang banda, pakiramdam niya ay dapat siyang maparusahan sa ginawa niya, ngunit iniwan lang siya ni Leila roon. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging walang halaga kaysa dati, hindi man lang siya sulit na saktan. Pagkatapos ng ilang ikot sa eskwelahan, nagpasya siyang bumalik na lang sa kanilang dormitoryo. Ngunit pagpasok niya, muntik na siyang himatayan sa gulat. Ang 2 taong inakala niyang nawala, o marahil patay na sa ibang planeta, ay naroon sa kwarto. Mga guys, halos maiyak na sambit ni Peter. Lumabas ka, sigaw ni Vorden habang nakaturo sa pinto. Ano? Sabi ko, lumabas ka. Muling sigaw ni Vorden. Kung hindi ka lalabas, Peter, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa iyo. Pero kwarto ko rin ito, umiiyak na sagot niya. Hindi ko pakialam, magpa-transfer ka ng kwarto pero hindi ka pwedeng manatili rito.
Lumingon si Peter kay Queen, umaasang may sasabihin itong kabaligtaran. Ngunit iniwas ni Queen ang tingin at nanginginig ang katawan. Ayaw niya sa nangyayari, pero kailangan. Ang ginawa ni Peter ay hindi mapapatawad. Kung totoong level 1 pa rin siya, tiyak na napatay na siya ng unang Ratclaw na nakita niya. Nanatiling tulala si Peter. Ang inaasahan niya, babalik na sa dati ang lahat. Gusto niyang magsabi ng sorry, pero hindi man lang siya pinapakinggan. Dinampot ni Warden ang isang libro mula sa mesa at inihagis ito kay Peter. Tumama iyon sa dingding at nalaglag sa sahig. Yung susunod, sa mukha mo tatama kung hindi ka aalis, sabi ni Warden. Peter, umalis ka na lang, dagdag ni Queen. Doon lang tuluyang pumasok sa isip ni Peter ang lahat, wala na siyang pag-asa. Wala nang redemption, kahit ano pang gawin o sabihin niya. Hindi na siya kaibigan ng mga ito. Binuksan niya ang pinto at umalis. Ngunit wala siyang mapuntahan. Gabi na, at malapit na ang curfew kaya bawal nang lumabas. Sarado na rin ang ibang bahagi ng gusali. Kaya doon na lang siya sa pasilyo ng dorm, nakaupo at nakayakap sa sarili, at doon na rin nakatulog habang umiiyak. Gitling gitling gitling. Kinabukasan, nang magising sina Queen at Warden, nakarinig sila ng ingay sa labas ng kwarto. Pagbukas nila ng pinto, nakita nilang may grupo ng mga estudyante na nakapalibot sa isang bagay. Anong nangyari sa kanya? Tingnan niyo, basa ang sahig. Umiiyak siya kagabi. Parang may narinig nga ako. Lumuhad ang isang lalaki at hinayla si Peter sa buhok para magising. Ah, ikaw pala ang ingay kagabi, sabi ng lalaki. Nang makita niyang level 1 lang si Peter batay sa relo nito, samantalang siya ay level 2, nakakita siya ng pagkakataon para ipakita na hindi siya nasa ilalim ng food chain. Kung magpapakaaso ka dito sa labas, matuto ka namang manahimik, sabay sampal sa mukha ni Peter. Ngunit wala nang pakialam si Peter. Para sa kanya, maliit lang ang sakit na ito kumpara sa kasalanang nagawa niya. Ang tanging mga taong tumulong sa kanya noon, muntik pa niyang patayin. Ito ang gusto niya, ang maparusahan. Habang tataas muli ang kamay ng lalaki para muling saktan si Peter, biglang may pumihil sa kanyang palso. At bago pa siya makalingon, isang kamao na ang sumalubong sa kanyang mukha. Napakalakas ng suntok na umalangaw ang tunog ng nabaling pa nga, at bumagsak siyang walang malay. Nang tumano si Peter sa malabong paningin, nakita niya si Queen na puno ng galit ang mukha. Hindi ko ginawa yun para sa'yo, malamig na sabi ni Queen. Kung sino man ang trituhin ng ganyan parang basura, gagawin ko pa rin yun. Pagkatapos noon, iniwan niya si Peter at sabay silang naglakad ni Warden papunta sa kantina. Oy, sino yun? Hindi ko alam, pero ang hot niya. Hindi ko maalalang nakita ko siya dati rito. Hindi rin ako. Gitling gitling gitling. Matapos ang almusal, pumasok sila sa homeroom para sa karaniwang klase bago ang combat training. Umupo sila sa dati nilang pwesto, magkatabi sina Warden at Queen, habang nasa gilid si Peter. Talagang nakabalik sila. Narinig ko na tinulak daw sila sa portal ng isang second year. Grabe, nakaligtas pa sila. Pinag-uusapan sila ng lahat. Hindi man ito usap-usapan ng buong paaralan, pero sa klase ni Del madalas dahil doon sila kabilang. Pumasok si Del na nakangiti at may dalang anunsyo. Magandang umaga sa lahat. Dahil bumalik na sa normal ang lahat, ikinagagalak kong ay anunsyo na nakatakda na ang unang portal outing ninyo. Sa susunod na linggo na ito. Kaya maghanda kayo ng mabuti. At tandaan, magsanay kasama ang inyong teammates. Gagamitin pa rin natin ang parehong koponan na nerhistro dati. Ibig sabihin, si Peter ay nasa parehong koponan pa rin nila. Kabanata 100, Dreamland. Sa labas, sa isang bahagi ng mundo, may isang lungsod na tinatawag na Dreamland. Ang lugar ay siksik na puno ng mga gusali at matataas na skyscraper, at tila wala nang makikitang maluwang na bukas na lupa. Isang napakataas na pader, humigit kumulang 100 metro ang taas, ang nakapaligid dito. Sa ibabaw ng mga pader, may mga turret at mechs na nagbabantay araw at gabi, laging nagro-ronda laban sa anumang panganib. Dahil dito,
Itinuturing ang Dreamland bilang isa sa pinakamaligtas na lungsod na tirahan. Ngunit may katumbas itong presyo. Malaking isyu ang seguridad at ang kakulangan ng matitirhang lupa sa daigdig. Pagkatapos ng digmaan, maraming mga lungsod ang nabura at nawasak. Sobrang pinsala ang nangyari, mga bahagi ng lupa ay naglaho, naging maliliit na piraso na hindi na kayang tirhan ng tao. Ito ang nagtulak sa mga tao na gumawa ng mga kanlungan sa ibang planeta. Mas mura ito kaysa tumira sa daigdig, at madalas, maraming manlalakbay mula sa iba't ibang samahan at pamilya ang naninirahan doon upang protektahan ang lugar. Ngunit ang daigdig ay palaging magiging tahanan para sa nakararami, at mahirap para sa kanila na tuluyang iwan ito. Ayaw nilang maranasan ang matinding takot na kapag tumira sila sa ibang planeta, baka bigla na lamang silang atakihin ng mga halimaw. Dahil dito, ang natitirang mga lugar sa daigdig ay tanging para lamang sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan. May dalawang paraan lamang para makatira sa Dreamland, una, maging sobrang mayaman. Pangalawa, maging bahagi ng pamilyang True Dream, nangangakong magiging tapat sa kanilang pinuno at gagawin ang lahat ng ipag-utos. Sa gitna ng lungsod, may isang skyscraper na higit na mas mataas kaysa lahat ng nasa paligid nito. Ang buong gusali ay gawa sa glathrium, ang pinakamatibay na material na kilala sa kalawakan. Sa pinakataas na palapag, nakaupo sa isang malaking silya sa kanyang mesa ang isang kalbong lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Siya si Jack Trudream, ang pinuno ng isa sa 4 na pinakamalalaking pamilya. Maya-maya, isang babaeng nakasuot ng business attire ang pumasok sa silid. Sir, may ulat po na isa sa mga kasapi ng ating pamilya ang namatay. Anong ranggo ng traveler? Tanong ni Jack. Rank D, sir. Kapag nakapagtapos na ang mga estudyante sa akademya, nagiging traveler sila at maaaring magtrabaho para sa isang faction, pamilya, o bilang freelancer. Binibigyan sila ng ranggo ng pandaigdigang pamahalaan depende sa kahirapan ng mga misyong kaya nilang gawin. Sa puntong iyon, hindi na gaanong mahalaga ang antas ng kapangyarihan. Mas nakakatulong ang mga katangian ng Beast Gear. Ang mahalaga ay kung paano ginagamit ng isang tao ang kanyang kakayahan kasabay ng Beast Gear. Kapag nagsisimula, lahat ay nasa rank F. Habang mas maraming misyon ang natatapos, mas maraming puntos ang nakukuha, at unti-unting tumataas ang ranggo. Karaniwang ilang taon ang pagitan bago makaalis sa isang antas. Ang mga ranggo ay mula F hanggang A dagdag. Dahil dito, mahirap sukatin ang kakayahan ng isang rank F, ngunit ang mga malalakas ay mabilis na umaakyat ng ranggo. Kaya't mas pinapahalagahan ng mga traveler ang ranggo kaysa sa antas ng kapangyarihan. Madali namang mamatay ang mga rank D sa mga misyon. Bakit kailangang ipaalam pa sa akin ito? Tanong ni Jack. Sir, natanggap po namin ang ulat mula sa isang base militar. Isa rin po ito sa mga pinaglalagakan natin ng pag-asa, si Ian. Tahimik na nag-isip si Jack. Karaniwan na para sa kanya ang makatanggap ng mga ulat mula sa ibang pamilya at organisasyon kapag natagpuan nila ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan. Lahat ay nais makuha ang kanyang pabor. Ngunit nakababahala sa kanya ang mismong taong namatay. Upang mabigyan ng kakayahan ng isang tao na kinuha niya mula sa iba, kailangan niyang mahawakan at makilala ito ng personal. Ang mga mabababang antas ng kakayahan ay madalas niyang nakakalimutan. Ngunit malinaw sa kanya na binigyan niya si Ian ng isang kapaki-pakinabang na kakayahan. Mula rank F hanggang rank D sa loob lamang ng isang taon, mataas ang inaasahan niya rito. Padala mo sa akin ang ulat. Gusto kong makita. Agad na pinindot ng babae ang isang aparato, at biglang lumitaw ang isang holographic display sa harap ni Jack. Gumalaw ang kanyang mga kamay upang mabilis na mabasa ang mga pahina. May mga larawan rin ng bangkay ni Ian. Grabe, ang sama ng pagkamatay niya, sabi ni Jack habang nakatingin sa larawang nahati sa dalawa ang katawan. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa leeg ni Ian. Alexa, ilabas mo ang ulat 2 taon na ang nakalipas tungkol kay Danny Fletchman. Report has been found, sagot ng kanyang computer system.
Muli niyang sinuri ang file at napansin na isa pang kasapi ng pamilya ang may parehong marka sa leeg. Karaniwan ay hindi naaalala ni Jack ang mga detalye, ngunit si Danny Fletchman ay isang level 8 user at rank B traveler, isa sa pinakamalakas na tauhan ng pamilya True Dream. Ang pagkamatay nito ay isang malaking dagok, at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino o ano ang pumatay dito. Possible kayang magkaugnay ang dalawang kasong ito. Naisip niya. Ayon sa ulat, nagkataon daw na nakita nila si Ian habang hinahanap ang dalawang estudyante. Hindi ko pa alam ang buong detalye. Alam mo ba kung saang base militar sila galing? Hinawakan ng babae ang kanyang salamin, at sa refleksyon ay mabilis na nag-scroll ang mga salita at impormasyon. Military Base 2, Sir. Siguro panahon na para bumisita ako doon. Matagal na rin, at baka makakuha ako ng karagdagang impormasyon. Sa ngayon, alamin mo lahat tungkol sa huling misyon ni Ian. Tumayo si Jack mula sa kanyang upuan at pumikit. Sa loob ng kanyang katawan, nakita niya ang 10 maliliit na apoy na umiikot sa kanyang sikmura, bawat isa ay may kaibang anyo. Mukhang paubos na naman ang mga kakayahan ko. Magandang pagkakataon din ito para mag-ipon ulit. Commercial break. Don't forget to subscribe. Tinagalog Novela. Ipagpapatuloy. Kabanata 101 ang tanong ni Leo. Matapos ang mga aralin sa umaga, oras na para magsimula ang klase sa labanan. Lumapit si Layla kay Queen kasama si Erin sa tabi niya. Hindi pa naman talaga sila magkaibigan dahil hindi sila masyadong nag-uusap. Sa katunayan, si Erin ay hindi talaga nakikipag-usap kahit kanino. Ngunit nitong mga nakaraang araw matapos nilang maghanap kay Peter ng sabay, madalas na silang magkakasama. Nag-practice din silang magkasama bilang isang team, at sa unang pagkakataon ay tinawag ni Erin si Layla sa pangalan niya. Malaking bagay iyon para kay Layla, at bago pa nila namalayan, palagi na lang silang magkasama. Ang tatlo ay nagtungo sa klase ng Beast Weapons habang si Vorden ay maagang pumunta na sa klase ng mga elemento. Samantala, mag-isa lang nakaupo sa silid si Peter, walang kibo at nakatingin lamang sa pader sa harapan niya. Maging ang mga peke niyang kaibigan ay hindi na rin siya kinakausap sa kantina. Sina Earl at ang grupo nito ay iniiwasan na siya simula ng pagbantaan sila ni Erin. Nagamit na rin nila si Peter kaya wala na silang pakinabang sa kanya. Naupo lamang si Peter at inalala ang lahat ng mga pagkakamali niya noon. Kung sana'y ginawa niya ito ng iba, bakit hindi na lang siya humingi ng tulong? Bakit niya tinanggap ang mga kahilingan nila noon? Noon ay masakit at parang impyerno ang dinaranas niya, pero ngayon, hindi na niya maalala kung gaano kasakit iyon. Habang sunod-sunod ang mga alaala, napahawak siya sa buhok niya. Sa bawat kabobohan na naaalala niya, hinihila niya ang buhok niya na para bang gusto niyang bunutin pati mga alaala. Bakit? Sigaw niya habang may nabunot na buhok. Bakit? Ulit niya habang isa na namang kumpol ang nahugot. Napuno ng buhok ang kamay niya. May naramdaman siyang likidong dumadaloy mula sa anit niya, sa sobrang lakas ng paghila, nagsimula ng damyugo ang ulo niya. Gitling-gitling-gitling. Habang palabas na si Queen sa gusali ng mga pangalawang taon upang pumunta sa bulwagan ng Beast Weapons, bigla siyang natigilan sa pintuan. Simula nang bumalik siya, hindi pa siya lumalabas sa ilalim ng araw, at ngayon lang niya ito gagawin. Paulit-ulit niyang tinanong ang AI system kung ano ang magiging epekto ng araw, pero hindi ito kailanman sumasagot. Kalma lang, Queen. Alam mo na hindi ka mamamatay. Ano ba ang pinakamalala na pwedeng mangyari? Oy, Queen, ayos ka lang ba? Tanong ni Layla nang mapansin niyang natigil ito. Maayos lang, sagot ni Queen habang humakbang palabas. Bang! Pagdampi pa lang ng sikat ng araw, agad siyang tinamaan ng matinding sakit. Parang pinupukpok ang ulo niya. Natamba siya saglit pero agad ding nakabawi. Ilang sandali bago siya nakapag-adjust. Ikaw ay tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Ang lahat ng stats mo ay mababawasan ng 70%. 20-70%. Loko ba to? Sigaw ni Queen sa isip niya. Kalma lang, sagot ng system. Alam kong ganyan ang magiging reaksyon mo kaya hindi ko sinabi agad.
Dati, kaya ko pang lumaban sa araw. Ang akala ko, kung tataas ang stats ko hanggang 20 at kukuha ng kaunting dugo paminsan-minsan, magiging normal na ako sa ilalim ng araw. Pero ngayon, ano na gagawin ko? Sa kaharian noon, maraming gamit para hindi kami maapektuhan ng araw. Tingnan mo ang inventory mo. Ang singsing na nakita mo, iyon ay ibinibigay lang sa pinakamahihina naming tauhan. Ngayon lang biglang naging mas madaldal ang system, dala ng galit ni Queen. Pero para sa kanya, mas mahalaga munang solusyonan ang problema sa araw. Ganito na lang, patuloy ng system. Binuksan nito ang menu ni Queen at ipinakita ang mga shadow skills. Sa 10, 3 pa lang ang bukas, at 7 pa ang naka-gray. Gusto mo lang namang lumaban sa araw, di ba? Tingnan mo ang Shadow Void. 20 skill points ang halaga. Kapag in-unlock mo, makakagawa ka ng sarili mong espasyo ng anino, proteksyon laban sa araw at sa mga nakatingin. Hindi yun permanenteng solusyon, pero pwede na rin. Habang hirap lumakad si Queen, mabilis na inilabas ni Layla ang payong at itinaklob sa ulo niya. Lagi niya itong dala para sa mga ganitong sitwasyon. Hey, Vorden? Mukhang mas kailangan ako kaysa sayo, isip ni Layla. Agad gumaan ang pakiramdam ni Queen. Ang sikat ng araw ay nablock. Ang lahat ng stats ay bumalik sa normal. Talaga bang kailangan niyo pang mag-sweet sa harap ko? Sabi ni Erin nang makita silang dalawa sa ilalim ng payong. Hindi kami magkasintahan. Mahina lang talaga siya sa araw, madali siyang tamaan ng heatstroke, paliwanag ni Layla. Ang hina naman, sabi ni Erin bago nauna nang naglakad. Hindi alam ni Queen kung bakit, pero laging mas masakit pakinggan ang mga salita ni Erin kaysa sa ibang tao. Nakarating sila sa Marshall Hall at hindi na kailangan ng payong. Muli, bumilis ang tibok ng puso ni Queen. Kinakabahan siya dahil kay Leo. Matagal nang sinabi ni Leo na gusto niyang makausap si Queen sa susunod nilang pagkikita. Bagamat sinabi nitong hindi siya sasaktan, hindi iyon nakapagpalma sa kanya. Nagsimula ang klase sa normal na warm-up at sparring, pero tinawag ni Leo si Queen sa isang tabi. Salamat po sa pagliligtas sa akin sa Portal World, bungad ni Queen, umaasang makuha ang loob ni Leo. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Nasaan na ang gauntlets mo? Wala na akong nararamdamang enerhiya mula sa kamay mo. Nabasag po sa Portal World. Pasensya na, babayaran ko po iyon. Itinaas ni Leo ang kamay niya, tanda na tumigil si Queen. Hindi na kailangan. Murang gamit lang iyon. Pero kung nabasag ang beast gear, malamang ay nakalaban ka ng halimaw. Natawa si Queen ng pilit, hindi handa sa tanong. May rat beast lang na tumalon sa akin. Inangat ko lang ang kamay ko para depensahan ang sarili ko. Hindi na bumitaw, kaya tinanggal ko na lang ang gauntlets at tumakbo. I see, sagot ni Leo, at natahimik saglit. Queen, alam mo ba, sinasabi nilang kapag nabulag ang isang tao, mas lalakas ang pandinig niya. Pero hindi totoo iyon. Gayunpaman, pinalalakas ng aking kakayahan ang aking mga pandama, at rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng puso mo. Napalunok si Queen. Alam mo rin ba, kapag nagsisinungaling ang tao, nag-iiba ang tibok ng puso at pinagpapawisan sila. Queen, hindi mahalaga sa akin kung ano ka. Pero isa lang ang tanong ko. Kasama ka ba sa panig ng sangkatauhan? Kabanata 102, ang pamilihan. Nagsimulang pag-isipan ni Queen ang tanong na ibinigay sa kanya ni Leo. Malinaw na may nalalaman ito tungkol sa kanya gamit ang kakayahan nito, at iyon ang dahilan kung bakit niya tinanong iyon. Pero imbes na ipaalam sa mga nakatataas o siya mismo ang kumilos laban sa kanya, isang simpleng tanong lang ang itinapon nito. Kapag mali ang sagot ko, aatakehin ba niya ako? O kaya ibubunyag niya ako? Naisip ni Queen. Pero base sa mga sinabi nito kanina, kung magsisinungaling siya, tiyak na malalaman ni Leo. Ang lahat tungkol sa kasalukuyang lipunan ng tao ay nagdulot ng pagkasuklam kay Queen. Hindi lang gobyerno o militar, kundi pati ang mga originals. Noong nakikipaglaban ang kanyang mga magulang sa digmaan, bakit sa huli na lang sila nagpakita at saka ibinahagi ang kanilang mga kapangyarihan?
Bakit ginawa ng militar ang sistemang uri, caste system, na naghahati-hati sa lahat? Sa isang banda, gusto niyang bumagsak ang lipunan. Pero gusto ba niyang mamatay ang lahat? Hindi. Gusto ba niyang manalo ang mga Dolki? Hindi rin. Habang pinag-iisipan niya, napagtanto niyang nasa kakaibang posisyon siya. Hindi na niya masasabing isa pa siyang ganap na tao. Kung malaman ng iba kung ano siya, tatanggapin kaya siya? Malamang hindi, dahil natatakot ang tao sa hindi nila alam. Pero may 2 taong nakatanggap sa kanya, sina Leila at Vorden. Alam nila ang totoo, pero hindi naman siya tinanggihan o itinuring na iba. Alam na ni Queen ang isasagot niya. Panig ako sa sarili ko, pero may mga tao rin akong gustong protektahan sa panig na ito. Ilang segundo ring natahimik si Leo. Patuloy lang itong nakatitig sa nagliliyab na purpurang apoy sa paligid ni Queen, bago siya tumalikod at umalis nang walang sinabi. Mukhang tama ang sagot ko, buntong hiningang sabi ni Queen. Ramdam niyang parang anumang oras ay bibigay na ang kanyang nerbiyos. Maghanap ka ng bagong sandata, bata. Sigaw ni Leo. Kakailanganin mo yan sa Portal Expedition, at bukas pa rin ang alok ko. Pwede kang makipagdulaw sa akin kahit kailan mo gusto. Natapos ang combat class, at wala namang masyadong nagawa si Queen. Dahil wala siyang sariling kagamitan, napilitan siyang gumamit ng nakasabit sa dingding. Subalit nang sinubukan niyang gumamit ng espada, agad niyang naunawaan na mahirap itong pag-aralan. Mas natural sa kanya ang paggamit ng kamao, lalo na't halos lahat ng kanyang kasanayan ay nangangailangan ng kamay. Kaya higit sa lahat, kailangan niya ng bagong pares ng guantes, gauntlets. Bago umalis sa bulwagan, hiniram niya muna ang payong ni Leila at nagpunta sa library para gamitin ang mga pampublikong computer. Habang naglalakad, binuksan niya ang kanyang system para silipin ang ilang bagay. Sa inventaryo niya, mayroon siyang 16 na basic crystals, isang intermediate crystal, at isang advanced crystal. Sa system shop, may intermediate gauntlets na kailangan lang ng 3 intermediate crystals para mabuo, kahit anong uri. Samantalang ang advanced crystal, maaari lang gamitin bilang singsing. Pagkaupo niya sa computer, nag-login siya sa marketplace para tingnan ang presyo ng mga kristal. Wala nang silbi sa kanya ang mga basic crystals. Bago makapasok sa seksyon ng armas, kailangan niyang ilagay ang kanyang military ID number. Hindi ito tinitipon ng system, ngunit nagsisilbing patunay na autorisado siyang magbenta at bumili. Ang marketplace ay nangakong ini-scramble ang impormasyon upang manatiling sikreto ang mga nagbebenta. Enter username ID. Gagamitin ko na lang ang sa laro ko. Blood Evolver. Ang presyo. Basic Crystal katumbas 100 credits. Intermediate katumbas 1,000 credits. Advanced katumbas 10,000 credits. Kaya naman, parang nakaupo siya sa isang minahan ng ginto. Mas mataas pa ang presyo ng ilang kristal depende sa kanilang bihira at gamit. Nagsimula siyang maghanap ng gauntlets. Hindi kasing dami kumpara sa ibang armas, pero marami pa ring pagpipilian. Napansin niya na kapag intermediate pataas, detalyado na ang description, kabilang kung anong hayop ang ginamit. Ibig sabihin, may dagdag na katangian ang sandata, halimbawa, fire resistance kung mula sa mainit na planeta, o ice resistance kung mula sa malamig. May tip ako, sabi ng system. Ilagay mo ang kamay mo sa computer at gamitin ang inspect skill habang tinitingnan ang item. Sinunod ni Queen at nagulat. Biglang lumitaw ang stats ng lahat ng armas sa harap niya. Pero paano? Tanong niya. Ang system mo ay parang computer din. Ikinukwenta nito ang datos at inilalagay sa numero para mas madali mong maunawaan. Pero kaya lang nitong ipakita kung nasa database ko ang hayop. Pinilit kong ilagay lahat ng alam ko, pero baka may kulang pa rin. Nagpatuloy siyang tumingin at napansin na walang sandata sa marketplace ang kasing taas ng nasa system shop. Pinakamataas na dagdag lakas ay dagdag 5, samantalang sa shop ng system ay dagdag 6. Maliit man, malaking bagay iyon para kay Queen. Isa pa, ang presyo ng gauntlets ay mula 6,000 hanggang 8,000 credits.
Kasama kasi ang gastos sa panghuhuli ng kristal at sa paggawa ng panday. Pati basic tier weapons, nasa 2,000 credits na. Kaya hindi na niya sinilip ang advanced tier. Napaisip siya kung ano ang pinakamainam. Kailangan niya talaga ng sandata bago dumating ang susunod na linggo. Sa huli, nagpasya siya, ibenta na lang ang advanced crystal. Oo, pwede niya itong gawing singsing na panlaban sa araw, pero 10 ang kailangan at mula pa sa isang pulang portal planet na hindi nila basta mapupuntahan. Wala rin itong silbi sa kanya ngayon. Naghanap siya ng Deathbat Crystal para malaman ang presyo, pero laking gulat niya na wala ni isa sa marketplace. Kaya tinansya niya na ang presyo batay sa iba pang kristal, base price dagdag 2,000 credits katumbas 12,000 credits. At tapos na, kailangan ko na lang hintayin mabili, tapos makakabili na ako ng 2 intermediate crystals para sa gauntlets mula sa system. Ding! Makalipas lang ang ilang segundo, may bumili na agad. May kasama itong portal confirmation number. Kailangan lang niyang dalhin ang kristal sa storage unit at ilagay sa teleporter. Sa paglalagay ng numero, automatikong mapupunta ang item sa kabilang panig. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa isang madilim na silid, isang batang lalaki na halos kasing edad ni Queen, nakaayos ang buhok paatras, ang nakaupo sa harap ng computer. Nasaan na ba ang taong iyon? Binayaran ko na siya ng malaki para makuha ang kristal na iyon. Isa na lang ang kailangan ko, bulong ng bata. Araw-araw siyang nag-check kahit alam niyang bihirang lumabas ang kristal. Pero laking gulat niya nang makita ito mismo sa marketplace. Hindi ako makapaniwala. At 12,000 credits lang. Kailangan ko itong bilhin agad. Agad niyang in-swipe ang kanyang card at kinumpirma ang pagbili. Mula sa anino, lumabas ang isang lalaki at lumapit sa kanya. Binata, kapag nalaman ng iyong ama na hindi ikaw ang nakakuha ng mga kristal, magagalit siya. Lahat sa amin ay kinailangang manghuli ng halimaw bilang pagsubok. Inisip ng ama ko na mapipigilan niya ako. Pero sa singsing na ito, makakaalis na rin ako sa lugar na ito. Tinitigan niya muli ang screen. Salamat, Blood Evolver. Pinasaya mo ang araw ko. Kung magkikita tayo, ipapangako kong babayaran ko ang utang na ito. Kabanata 103, pagbili mula sa tindahan. Matapos ipadala ang advanced tier crystal, hindi nagtagal bago natanggap ni Queen ang pera. Kinumpirma ng portal delivery box na totoo ang item gamit ang pag-scan, at kasunod nito ay isang liwanag ang lumitaw at agad itong naipadala. Sa parehong oras, tumunog ang relo ni Queen ng isang ding. Pagtingin niya sa kanyang relo, nakita niyang mayroon na siyang 12,030 credits. Hindi niya kailanman inakala na makakakuha siya ng ganitong kalaking halaga ng pera. Ang orihinal niyang plano ay makuha ang Earth ability mula sa paaralan, magsikap ng husto, at maitaas ang kanyang power level sa 3. Kapag nagawa niya iyon, maaari na siyang sumali sa isang hunting faction at maging traveler. Doon ay papatay siya ng mga basic beasts at ibebenta ang kanilang mga core. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin niyang pumatay ng 120 basic beasts bago siya makakakuha ng halagang hawak niya ngayon. Bago pa gumawa ng iba, agad na inilagay ni Queen ang 16 na basic Raticlaw crystals para ibenta. Mabilis din silang naubos, dahil laging may mga taong bumibili ng mga ito. Kapag hindi nagamit ang Beast Crystal sa paggawa ng sandata, ginagamit naman sila bilang energy source, para sa mga sasakyan, ilaw, makina, at iba pa. Ngayon, umabot na sa 13,630 credits ang pera niya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang numero, at hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Pagbalik niya sa marketplace, hinanap ni Queen ang 2 intermediate crystals. Nakasaad sa shop na ang gauntlets na gusto niya ay hindi nangangailangan ng partikular na uri, kaya bumili siya ng 2 sa pinakamurang nahanap niya, tig 1,000 bawat isa. Masakit man sa kanya na bumaba agad ang kanyang credits, alam niyang kailangan niya itong gawin. Kailangan munang gumastos para mas kumita. Ang mas magandang gamit ay tutulong sa kanya na makalaban ng mas malalakas na hayop at mas kumita pa ng pera.
Habang nagbabrowse pa sa marketplace, napansin niya na ang mga item sa kanyang shop ay halos hindi matagpuan sa ibang lugar. Maging ang paghahanap ng kaparehong sandata o armor ay walang resulta. Doon niya naunawaan na ang mga item mula sa kanyang shop ay napakabihira. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nagdesisyon siyang gumastos ng malaking halaga para sa isang pares ng itim na bota. Pinili niya ang disenyo na hindi masyadong pansinin pero may pinakamagandang stats. Sa ganitong paraan, kung may makakita ng gamit niya, hindi sila magtatanong kung saan siya nakakuha ng pera. Gumastos siya ng 8,000 credits para sa bota, at naiwan na lamang ang 3,630 credits. Habang papunta siya sa storage room, hindi niya mapigil ang medyo magsaya sa kanyang paglakad. Dumating siya at inilagay ang kombinasyon para makuha ang kanyang order. Pagkaraan ng ilang segundo, dalawang malaking kahon ang lumitaw sa harap niya. Mabilis niya itong binuhat at tumakbo papunta sa kanyang dorm. Pagdating niya, napansin niyang wala si Vorden at hindi rin naroon si Peter. Pero hindi niya yun inisip dahil masyado siyang masaya. Binuksan niya agad ang mga kahon. Unspect. Intermediate Black Horned Wolf Boots. Agility dagdag 4. Defense dagdag 2. Kapag aktibo, tataas ang bilis ng user ng 10% sa loob ng 30 segundo. Kapag tinamaan habang aktibo, babalik sa normal ang bilis. Itim ang kulay ng mga bota at bahagyang may hugis tenga ng lobo sa itaas ng bukong-bukong. Mukha lang silang ordinaryong bota, kaya perpekto ito. Bagamat may mas murang opsyon, pinili ni Queen ang mga ito dahil may sariling active skill. Karaniwan, ang ganitong klaseng kagamitan na may kasamang kakayahan ay matatagpuan lamang sa mas mataas na tier na gamit. Kaya naman mataas ang presyo ng mga ito. Kinuha niya rin ang dalawang intermediate crystals at hawak niya ito sa kanyang palad. Would you like to store intermediate beast crystals, dalawa, in your inventory? Pinili niya ang yes, at biglang naglaho ang mga kristal mula sa kanyang kamay. Nang buksan niya muli ang shop, hindi na naka-gray out ang gauntlets na gusto niya. Would you like to create the best standard intermediate gauntlets? Cost, 3 intermediate crystals. Matapos pumili ng yes, nakakita siya ng imahe sa kanyang isip, ang 3 kristal ay dahan-daang naglapit sa isa't isa hanggang sa may lumabas na matinding liwanag. Pagkatapos, naiwan ang isang pares ng pilak-abong gauntlets. Hindi man ito mukhang espesyal, hindi iyon mahalaga kay Queen. Ang mahalaga ay ang mga stats. Unspect. Best Standard Intermediate Beast Gauntlets. Strength dagdag 6. Defense dagdag 4. Kapag ginamit ang Blood Swipe at Blood Spray, tataas ng 5% ang lakas ng atake. Nang tingnan niya muli ang shop, napansin niyang wala na ang item na iyon. Kung hinahanap mo ang gauntlets, nasa kamay mo na sila, paliwanag ng system. Nabigo si Queen dahil umaasa siyang makakagawa pa siya ng isa at ibebenta ito para mabawi ang kanyang ginastos. Pero ipinaliwanag ng system na ang bawat item sa shop ay one time only. Pagkatapos, tinuruan siya ng system ng bago, ilagay niya ang mga gamit sa kanyang Dimensional Shadow Portal. Pagkatapos niyang gawin iyon, isang bagong kasanayan ang lumitaw. New skill, Shadow Equip acquired. Agad niya itong sinubukan. Tinakpan ng anino ang kanyang mga kamay at paa, at nang mawala ang usok, naroon na ang kanyang gauntlets at bota, agad na nakasuot. Hindi na niya kailangang isuot ang mga kagamitan isa-isa. Maaari pa niyang itago ang mga ito mula sa ibang tao at handa siyang lumaban anumang oras. Sa bago niyang kagamitan, sabik na siyang subukan ang mga ito. At alam niya kung saan, sa VR game. Ngunit hindi niya alam na noong huling laro niya, nagdulot siya ng malaking ingay. Marami ang nagsabing isa siyang hacker. At may isang tao, si Logan, na araw-araw naghihintay sa kanyang pag-login. Buod Kabanata 104, Combination Skills. Gabi sa dorm. Bumalik si Queen sa kanyang dorm at napansin si Peter na natutulog sa labas ng kanilang kwarto, may pasa at may mga kulot na buhok na nawawala. Pinaghihinalaan ni Queen na patuloy pa rin siyang binubuli at iniisip kung sino ang nasa likod nito. Pag-uusap kay Vorden.
Sa loob ng kwarto, ipinaliwanag ni Warden na inimbestigahan niya ang kaso ni Peter pero wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Fall Guy. Pinaghihinalaan niya na may sangkot na mataas ang ranggo, kahit sergeant lang. Sinasabi ni Queen na tanungin si Layla dahil kilala niya ang mga kaibigan ni Peter noon. Pag-aatubili ni Warden. Pinipilit ni Queen na ayusin ni Warden ang relasyon niya kay Layla dahil kakailanganin nila magtulungan sa expedition. Nag-aalangan si Warden, kahit na hinihikayat siya ni Ratten, ang boses sa kanyang ulo, na patayin na lang si Layla. Unlock ng tutorial. Tiningnan ni Queen ang bagong tutorial sa level 10. Ipinakita ng instructor na lalaki na may blonde na buhok kung paano pagsamahin ang hammer strike at blood spray. Kapag pinagsama, ang blood spray ay nagiging isang makapal at concentrated na linya, tinawag itong hammer spray. Malakas ito ngunit kumakain ng stamina at dugo. Susunod na umaga, naghahanda sina Queen at Warden para sa araw. Napansin ni Queen na walang dala si Warden na beast weapon, mas gusto niya gumamit ng elemental abilities pero gusto rin niya ang daggers. May plano si Queen na gumawa ng armas para kay Warden at Layla bilang pasasalamat sa kanilang tulong. Iniwan si Peter. Habang aalis sila, sinabi ni Warden kay Peter na pwede niyang gamitin ang kanilang kwarto habang wala sila, pero dapat umalis bago sila bumalik. Pagkakataong makita sila, sa labas, nakita ni Warden sina Erin at Layla na naka-casual clothes. Kahit halata ang hindi gusto ni Layla sa kanya, pinilit niya itong lapitan para sa kapakanan ni Queen. Labis na tinataboy ang boses ni Ratten sa kanyang ulo, at biglang sinabi niya, "Kailangan ko ang tulong mo." Kabanata 105, muling pagbabalik ni Blue Devolver. Habang bumababa si Queen papunta sa VR room, bigla siyang nakaramdam ng pananabik. Ngayon, dahil sa mga kredito niya, maaari na siyang gumugol ng mas maraming oras sa laro hanggat gusto niya at magsanay ng mga kasanayan hanggang sa mapagod siya. Ngunit ang pinakamainam na bagay ay makabili siya ng sarili niyang capsule. Sa ganitong paraan, maaari siyang maglaro sa sarili niyang silid at makakonekta sa mga manlalaro hindi lang sa loob ng mga kampo militar. Pero nang maalala niya ang presyo, napayuko siya, 100,000 credits. Para mabili ang item na iyon, kakailanganin niya ng 10 advanced tier crystals o 100 intermediate tier crystals. Aabutin siya ng taon bago makuha ang ganoong halaga. Nakakalungkot isipin, iniisip ni Queen na hindi niya magamit ang sistema para paulit-ulit na lumikha ng mga armas. Kung maaari, magkakaroon siya ng walang katapusang supply ng pera. Pero napaisip siya kung may paraan bang ma-exploit ang sistema. Dumating ang ideya. Alam na niya ang lahat ng kinakailangang materyales para sa paggawa ng mga armas. Sa katunayan, ang gauntlets na ginagamit niya ngayon ay nangangailangan lang ng 3 beast crystals. Basta't ibigay niya ang mga materyales at ang kanyang orihinal na gauntlets bilang reference, tiyak na magagawa ng isang panday na kopyahin iyon. 3,000 coins para sa materyales, tapos 2,000 para sa bayad sa panday. 5,000 lahat. Kung ibebenta ko sa marketplace ng 8,000, kikita ako ng 3,000. Mabilis niyang napagtanto ang problema. Hindi sapat ang tubo para maipagpatuloy ang produksyon. Kailangan niya ng malaking kapital o isang investor. Mag-iingat ka kung ako sayo, sabi ng system sa seryosong tono. Iba kaysa dati. Naalala mo ba nang hanapin mo ang mga items sa shop, walang lumabas sa marketplace? May dahilan iyon. Ano? Ang mga armas at blueprints na iyon, hindi pagmamay-ari ng mga tao. Hindi na kailangang sabihin. Alam ni Queen, sa mga vampira iyon galing. Kung sisimulan mong mas produce at ibenta ang mga ito, hahanapin ka nila. Kung ganun, tigil na ang plano. Hindi ko sinabi na hindi mo pwede. Sinabi ko lang na mag-ingat ka. Sa ngayon, kinailangan muna niyang ipagpaliban ang plano sa pera. Hindi pa siya sapat na malakas para humarap sa mga tao, lalo na sa mga vampira. Pagdating niya sa VR Center, nagdeposito siya ng 100 credits para sa 10 oras ng laro. Hindi niya planong gamitin lahat agad, pero ayaw niyang maabala. Maaga pa sa umaga kaya kakaunti lang ang mga tao.
Nang masigurado niyang walang nakatingin, binuksan niya ang kanyang dimensional void at inilabas ang kanyang boots at gauntlets. Inilagay niya sa scanner, at nang matapos, ibinalik ulit. Welcome Blue Devolver. Sa loob ng pod, dinala siya sa puting espasyo. Agad niyang tinignan ang ability list. Ngunit tulad ng inaasahan, wala doon ang kanyang mga abilidad. Sinubukan niyang gamitin ang shadow abilities, pero hindi gumana. Hindi ba kaya ng system na i-record ang mutant cells? Kaya ba kailangang manual na i-input ang abilities? Hindi niya alam ang sagot. Ang malinaw lang, gumagana ang blood abilities niya, pero hindi ang shadow. Pero gumagana rin ang bagong skill na Daze, na hindi bahagi ng shadow. Bago pumasok sa matchmaking, nag-practice muna siya. Sa laro, walang bawas sa health at walang limitasyon sa paggamit ng blood skills. Sinunod niya ang tutorial at mabilis na natutunan ang tamang timing, pagsabay ng blood spray at hammer strike. Matapos ang 30 minuto ng walang tigil na ensayo, nasa 80% na ang success rate niya sa pagsabay ng blood spray sa mga suntok. Halos 100% naman kapag kasama ang hammer strike. Panahon na para subukan. Searching for same level opponents. Dahil level 1 pa rin siya, madali siyang makahanap ng kalaban. Hindi niya alam, pero sa sandaling mag-online ang ID niyang Blue Devolver, may 2 tao ang agad na nagmasid. Si Nate, na minsang nakalaban niya, at si Logan, na siya mismong tumulong sa paglikha ng laro. Gusto kong makita kung paano niya nagagawa iyon, sabi ni Logan habang nag-type. Hindi nagtagal, may nakitang katapat. Strength 16, dagdag 6. Stamina 15. Agility 16, dagdag 4. Charm 5. Nagsimula ang laban. Agad na sumugod si Queen. Gamit ang boots, mas magaan at mas mabilis ang pakiramdam niya. Pag-activate ng skill, lalo siyang bumilis. Para siyang langaw na hindi masundan ng kalaban. Gumawa ng water blade ang kalaban, pero nang sumugod si Queen, ginamit niya ang bago niyang kasanayan. Daze has been activated. Your opponent has been stunned. Nanigas sa takot ang kalaban, hindi makagalaw. Sinuntok siya ni Queen sa tiyan kasabay ng blood spray. Tumilapon ito, duguan. Winner, Blue Devolver. Isang suntok lang, tapos ang laban. Lahat pala ng vampire abilities ko gumagana rito, hindi lang blood skills. Mabuti naman. Hindi makapaniwala si Logan sa nakita. Sigurado siya, may kakaibang energy na ginagamit si Queen. At bago pa man pumasok sa laro, tiniyak niya na walang ability ang nakaselect. Mabilis siyang nag-type at naghanap ng impormasyon. Hindi niya makuha ang pangalan ng nasa pod, pero nahanap niya ang lokasyon. User Blue Devolver Login Location, Military Base 2. Oh, aba, malapit lang pala tayo, nakangiting sabi ni Logan.